Miguel Tan. Nakikawkido galing sa 7 Charity. Ang iyong buhay ay sarili mong gawa. Komedya, drama, trahedya man o wala. Ang lahat ng ilog ay parol sa dagat. Ang lahat ng buhay ay may tulad na wakas. Ang libingan. Kung pamatay ay tiyak, ang lihim ay hindi sa buhay, kundi sa kamatayan. Isang minutong kabayanihan ay mas mainam kaysa sa dekadang buhay na walang saysay. Noong idiniklara ang batas militar, isa ako sa mga nalatik na pinulong. At sa mahigit na 7 taong pagkakakulong, nakapagsulat ako ng mga salaysay na nagpapaliwanag sa aking makaranasan sa buhay. Ako'y 22 taong gulang nang maging alkalde sa Concepcion Tarlac. 27 nung naging vice-gobernador at 29 nung naging gobernador. Nung narunungkulan ako bilang gobernador, nakakuha ko ng pondo mula sa Amerika. Binigyan nila ako ng mga bagong gamitan, transportasyon at pondo para sa pagpapalago ng agrikultura ng Tarlac. At masasabi ko umunda ng agrikultura ng bayang aking pinagkikuran. Taong 1967, nahalal ako sa Senado ng Pilipinas. Ang aking pagiging senador ang nagbigay sa akin ng pagkakataon upang ihayag ang mga anomalya sa pamahalaan. At isa na rito ang paggamit ng rehimeng Marcos sa ating kababayan. Pilit ay sinusulong ni Marcos sa pagpapalit ng gobyerno mula sa uring presidensyal na tulad ng sa Amerika para sa parlamentaryong pamamahala na tulad ng sa Britanya. Upang siya ay mahalal bilang kinatawan ng rehiyon ng Ilocos at maging pulong ministro upang siya ay manatili sa kukuliyahin ng mga buwan. Taong 1972, pinikayat ako ng ating mga kababayan na abutin ang pinakataas ng posisyon, ang pagkapangulo. Sa taong ding ito, inihayag ni Marcos ang batas militar sa kadahilanan daw ng kabi-kabilang rebelyon at mga subversibong pagkilos. Ngunit, sa totoo lang, nais niyang patagalin ang kanyang pananatili sa Malacanang sapagkat napakasarap ng kanilang buhay rito. Noong ika-22 ng Setyembre 1976, ipinulong ako kasama ng ibang manunulat at mga kilalang personalidad sa politika. Dinala nila ako sa isang bundok sa Sierra Madre. Tandaan, isimula may ang aking brief at t-shirt para itong isang pawon na walang laman. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, ang pagtinugdan ng orasan ng aking at pinipilang ko ang bawat segundo, minuto, oras at araw at doon ko rin naintindihan kung anong ibig sabihin ng kalungkutan. Hindi ko alam kung nasaan kami. Pinagbabawalan ko yung makipagpusok sa isa't isa. Mag-isang kumakain ng kahit anong ibato sa akin sa isang maruming metal na lalagyan kung saan ang aso'y kumakain din. Dasal, takbo, pinapagod ang sarili at saka matutulog lamang ang aking ginagawa ng mga panahon yun. Nawalan na ako ng pag-asa. Tumating sa akin buhay na tinanong ko ang Diyos. Bakit mo ako dinala sa ganitong sitwasyon? Naroon ng Diyos kahit saan, ngunit narito ko siya ngayon sa kanya lalagyan ko. Nang ang komisyon pang militar ay bumaliktad, pinilit nila akong umarap sa pagiging nalabag sa aking kalooban. Ang sabi ko yun, wala na ako ibang maaaring gawin kundi mag-hunger strike. Nung ika-4 na pong araw, nakatawag pa rin sa akin ang sugat sa akin ang Padre Dios. Nang sabi ko, sa tingin mo ba, ang kagustuhan mo matay ang isang katapangan? Hindi mo pinapakita ng matapang ka, kundi isang hangal. Mas katapangan ay pagtutuloy ang mabuhay at lumaban. Tinanong ko ang sarili ko, bakit ba ako nagpapakailan dito? Taong 1970, ng isang mataas na opisyal
Nagulat ka na lang kay Marcos sa tuloy ng tawag. At sabi ko, oh, eh ano naman ang kasalanan ko? Eh, siya nga nagkasala sa bayan. Bakit ako humingi ng tawad? Noong 1977, tinatulan kami ng kamatayan. Ngunit, alam ko hindi totoo pa rin ang inakot sa amin. Hindi hangal si Marcos. Hindi niya ako gagawing martir. Dahil kapag ginawa niya yun, mag-iisip ang taong bayan. Taong 1980, hinayaan ako magpapringa dahil sa akin kong siyong pagpalisipan. At pinahintulutan ng Rehimeng Marcos na magtungo sa Estados Unidos para maoperahan ang aking puso. Kapag inaantay ko ang hatol ng pamatayan sa akin, may sinawal sa akin kung nagbabalag ko yung buhay. Pagkatapos ng 3 taon sa Estados Unidos, gusto siya ako magbalik sa aking pagbabayan. Darating sa buhay ng tao, kung mas nga naisip niya ang makapulang kamatayan, kaysa pagpatuloy ang buhay na walang katuturan. Handa na ako sa kahit ano pang sa mga nangyari. Gusto ko siya ako na napagsakamskuhan ng aking ina, ng aking tagapayo spiritual, ng aking mga kaibigan at ng ilang tagapayo sa politika. Ako'y magbabalik mula sa pagkakataon sa ibang bansa na walang katiyakang bukas. Naglay lamang ang tanging tibay ng loob, pananalig sa sambayan ng Pilipino at pananalig sa Diyos. Narapat-dapat ang sambayan ng Pilipino para ibusan ng buhay. Ako, si